Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Yes po. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Ata siya congressman. Oo, Hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sige, sir, yung mic. Naiinis, sir. Naiinis mo? Dadala ko. Tapos, tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita Sandali, sino ko. itong boss? Si Saldi ko? Ba? Sino yung boss? Si Boss Saldi ko po. So kasama si Saldi ko na nag-deliver kay Soto? Opo. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko, sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yon. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Okay, sir. Sir, may dagdag ko na rin. Yung sinasabi ni Director NBI ay hindi naman ganun po yun. Ang totoo po ay nakapag-ipon na rin naman po kami sa tagal namin doon kay Boss Saldi. Tapos po, may separation pay din kaming natanggap. Kaya sapat po yun para sa amin. At hindi po kami nagpapabayad dahil lang dito sa kwan na ito. Lumabas kami talaga, bukal sa aming kalooban, sa mga kasama ko. At nakausap din namin si attorney, Balikod. At yun po, lahat ng mga katotohanan tungkol sa korupsyon dahil naawa po kami sa taong bayan. Apektado po lahat talaga. Saka po, yung PhilHealth po natin, sir, nakuha pa rin ng kawawa po yung mga may sakit na dapat ay para sa kanila yung PhilHealth na pakialaman pa po. Kaya doon po nagkuhan kami, usap-usap talaga na ilantad kung ano yung naging trabaho namin pagdating po doon sa basura. Kaya po nandito kami ngayon, sir. Yun lang po. Salamat. Yes, sir. Isa pa, sir, dagdag. Lumabas po ako, para sa akin, lumabas po ako kasi pag hindi ko nilabas yung katotohanan, konsensya ko po habang buhay. Yung katotohanan na nalalaman ko. Yun lang po. Isa pang akusasyon sa inyo yung dishonorable discharge. Ilan po sa inyo ang nagkaroon ng dishonorable discharge? Makita ko nga po yung kamay. Maaari po bang magbigay sa inyo ang ilan kung ano yung dahilan at kayo ay na dishonorable discharge? Kasi yun ang isang inaakusa sa inyo na para tilang pinalalabas, iba pa, may sinabi pa nga, murder daw yung case. Hindi ko nga maintindihan kung murder, bakit nasa labas kayo. Diba? So, paliwanag yun na yung kung sino man yung gusto magsalita at magsabi kung bakit kayo na dishonorable discharge. Sige po, sir. Ako muna po. Yung dishonorable ko po, sir, sa Philippine Marines, nangyari po noon, nasa serbisyo po ako. Ngayon po, hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari sa akin dahil yung case ng civilian ako wala naman po talaga akong partisipasyon doon. Tapos po, nakapag-clearance ako sa Marines, nakapag-enlist ako. Noong 16 November 2000, clear naman po ako. Hanggang nag-report na po ako sa Mindanao. Doon po sa Zamboanga, din Tawi-Tawi, Hulo, ganun po. Then bumalik ako ng Manila dahil na-reassign ako ng 11 Batalyon. Doon po, nalaman ko na meron po akong kaso na nilabas ng Philippine Navy laban sa akin na nasangkot ako sa kaso. Yun po frustrated murder. Yun po. Then ang ginawa sa akin, na-discharge po ako.
Tapos inayos ko po yung kaso ko sa regional doon sa probinsya namin, sa Pangasinan. So matagal po yung proseso kasi po sa korte. Then naipanalo naman yung kaso. Nagkaroon po ng resolution yung case. Tapos pinarnisan ko po yung NBI para makapagkuha po ako ng clearance. Yun po yung naging dahilan ng aking pagka-discharge sa Marines. Although sir, gustong-gusto ko talagang magserbisyo. Dahil sabi ko nga, motto ko nga doon sa area, mamamatay lang ako na uuwi. So yung kwan na yun, yung paninindigan ko na yun, buo talaga yung loob ko na magserbisyo sa ating bayan. So masakit yung loob ko dahil nasangkot ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Yun sir, naging dishonorable po ako dahil sa nangyaring yun. Pero tinanggap ko pa rin po kasi sumobra na po ako dun sa taon na dapat makabalik na ako ng 5 years sana, nakabalik na ako sa Marines. Ang sabi po ng Navy sa akin ay overstaying na po ako sa labas. So hindi na po ako tinanggap. So linawin ko lang, sir. Dismiss yung kaso nyo. Dismiss po yung kaso ko sa korte Prospective po. murder. Opo. So, malinaw yon na hindi tumatakbo yung kaso ngayon. Dismiss po. Dismiss na Tapos po. hindi kayo pinabalik. Opo sir. Ganun po yung nangyari. So, yun ang dahilan dahil daw, hindi dun sa murder, kung hindi dahil matagal daw kayong nawala. Yun po yung dahilan na hindi ako nakabalik agad po. Sige po, meron pa po bang gusto magsalita regarding dishonorable discharge? Yes sir, magandang gabi po. Sa case ko naman po sir, nag-awol po ako dahil po sa pamilya ko po. Problema sa tatay ko noon nagkasakit. So during that time, nasa line ako ng pamamanihikan ko doon sa malayong lugar ng aking misis. So na-hospital si tatay ko dahil sa travel namin. Nagpaalam ako na pwede po ba makapag-extend ma'am sir? Kasi si tatay ko dinala namin sa hospital, nagka-emergency. So, nangyari, hindi ako pinayagan, sir. Tapos, nung bumalik na ako, nag-report ako, kahit inawal ako, nag-report pa rin ako. Doon na, sir, na tinuluyan ko na lang talaga dahil parang bumaba na yung moral ko noon, sir. Pero ang issue dito kasi, sir, this is not just about our military background. Ang issue dito, sir, is corruption, sir. Lala na, sir. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas. Paano kami sunod na araw, sir? Paano yung mga anak? At magiging apo namin po. Kaya po, desisyon po kami na lumabas, hindi dahil sa binayaran kami. Kung sino man po nagpapakalat ng binayaran kami, hindi po yan totoo po. Kasi ito, konsensya na lang namin kung hindi namin sabihin ng totoo kung ano nalalaman namin dito sa corruption, hindi lang sa flood control, sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa bansang Pilipinas po, sir. Maraming salamat. Meron pa po? Na gustong paliwanag? Sa akin, sir, nangyari kasi sa akin, sir, noong panahong doon sa area ko, sir, tapos nabalitaan ko lang yung asawa ko may sakit sa puso. Tapos nun, sir, kasi ang sabi kasi ng asawa ko, sir, unang uwi ko doon, 1 year kasi kayo kung hindi nakauwi, sir, doon ako sa Solo na assign. Tapos sabi ng asawa ko, sir, nung unang uwi ko, huwag ka nang bumalik. Sabi ko, kailangan ko bumalik. Ayun, sir, nag-away-away kami dalawa kasi ayaw niya talaga ako pabalikin. Tapos nun, sir, nangyari, ayun, sir, pagbalik ko sa area, sir, ayun, sir, nabalitaan ko yung anak ko at saka yung asawa ko may sakit. Na-confine sa hospital yung asawa ko. Yung anak ko may ng leukemia. Tapos, nung panahon na yun, sir, operation pa yun, sir, sa Danag, sir, sa Patikol. After nun, sir, mabuti, sir, may signal naman yung maliit na cellphone, sir. Nakapagtawag ako. Tapos nabalitaan ko lang na gano'n nangyari sa pamilya ko. Yun, sir, sabi ko, umiyak ako dun sa, sir, umiyak ako dun sa barracks ko, sir, dun sa, nag-ano kami dun, sir, harboring. Umiyak ako dun, sir. Tapos sabi ng officer ko, sir, umuwi ka muna. Tapos nun, sir, ang ginawa nila, pinababa ko ng Sulu, ng bus, tapos pinapunta ako ng Zamboanga, in-advisean ako na
Kung may pagkapirahan ka pa, withdrawin mo lahat, ipadala mo sa pamilya mo. Tapos doon, sir, nung panahon kasi noon, sir, nakapag-isip-isip na ako, sir, eh. Kasi mahirap pag bumalik ka, wala ka ng pamilya, anak mo. Mahirap nun, sir, sa panig ko, sir. Mahirap yun, sir. Kaya, nagdesisyon na ako na hindi na bumalik, sir. Yun naman yung rason ko, sir. Salamat, sir. So, sa madaling salita, mas sinunod nyo muna yung commander-in-chief nyo bago yung tunay na commander-in-chief, di ba? Hindi, kasi importanteng maunawaan ng mga Pilipino na nagkaroon kayo ng dishonorable discharge, hindi dahil kayo ay hindi loyal o meron kayong ginawang kabastusan o kawalangyaan. Kung hindi, ito yung mga family emergency. Kaya kayo nagkaroon ng dishonorable dahil hindi lang nakapasok o nakabalik sa tamang oras. Tama po ba? Meron po ba dito na discharge dahil sinapak nyo yung boss nyo, sinaksak ninyo yung ayaw nyo sundin na boss? Wala naman, di ba? So, sige, coach. Ito, narinig ko yung sinabi ni Sir eh. Maganda yung sinabi niya na bakit ito nagiging issue sa amin. Ito ay issue ng korupsyon. Sa katunayan, binabanggit ko to sa vlog ko, hindi naman issue kung sila yung pinakamabuting tao sa Pilipinas o sila yung pinakamasama. Corruption yan eh. Ngayon, nakahanda ba kayo? Kasi marami pang ibabatong ganyan sa inyo. Ang sisilipin ay hindi korupsyon, kung hindi kayo. Ang tanong dyan, hanggang kailan kayo, sir? Nakahanda ba kayo na baka araw-araw may bagong ibabato sa inyo at hindi yung maleta o kung saan napunta yung maleta o saang proyekto napunta yung pera ang iimbestigahan? Handa ba kayong harapin yung mga akusasyon? Sige, at kasi ito yung pagkakataon nyo na makasagot kayo dahil usually sa interview nyo at interview doon sa NBI, ang dating talaga is kayo ang iniimbestigahan eh. Sige, Dagdagan sir. ko na rin yung tanong na yun para isagot nyo na ng isahan. Hindi ba kayo natatakot na ang inakusahan ninyo ay isang pangulo ng Pilipinas na pinagdeliveran? Sige, Mike po. Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At based po doon sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pera at kami yung nagdadala sa mga sangay ng gobyerno po natin. Yun lamang po. Okay, may gusto sumagot? Yes, sir. Sa likod. Yung ginawa namin dito, sir, wala naman po kaming sinisirahan eh. Ang nilalahad lang po namin dito, yung katotohanan. Kasi po, tinarabaho namin yan eh. Nagbasura kami, dineliver namin. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Wala po kami sinisiraan dito. Yun lang po. Tsaka yung ano sir yung napansin ko, yung pagbabayad daw sa kanila kaya sila lumabas. Walang sense eh. Kasi isipin mo, gobyerno na nakaupo, yung kakalabanin nila. Pwede sigurong bayaran sila para manahimik. Yun, pwede pa. Pero yung bayaran para lumabas at kalabanin yung gobyerno, parang mahirap eh. Imposible eh. Master. Pero meron na. Meron akong balita. Sino yan? Bulong-bulungan. Pinayaran? Na may mga nagtangka magpatahimik sa inyo. Gusto bayara, boss? Meron dyan, sir, magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Yes po, sir. Magkano to? Sige, yung sagot po, yung sagot. Hindi naman sir usapan ng malita ito sa pag-offer sa amin na babayaran kami. Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung Sige po natin yung mikropono. papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik, parang makukonsensya kami sir sa ganun sir na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Pero ito, marami nagtatanong din eh. Sabi nila, parang it's too good to be true. Anong ibig sabihin nun? Parang imposible naman. Sila yung nagdi-deliver ng maleta nun. Hindi ba sila kumupit? Hindi, yun yung mga tanong ng mga tao eh. Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na humingi doon sa pinag-deliveran nila? At tapos mananahimik na lang. Ano masasabi niyo sa mga tao nagsasabi ng ganun? Yes, sir. Sige, nasa likod. Sir, yung mga nagsasabi kasi ng mga ganyan kasi, sir, mga, kumbaga sa ano, sir, mga isip munamon, sir, eh. Pag sa yun ang paningin ko, sir, sa kanila, sir, ah. Kasi,
kung balik rin natin sila, sir, yung nandito sa kalagayan namin, sir. Kaya nga nandito kami, sir, at para ilahad itong kalokohan ng mga ginagawa ng ating mga namumuno o yung mga pinanggagalingan, sir, ng mga ating mga ninakaw na pera na yan. Nandito kami, sir, para aming ilahad talaga, sir, yung mga nalalaman namin. Kaya yung mga naninira, sir, sa amin, normal lang naman yan, sir, na tanggap naman namin, sir, yung mga paninira nila sa amin, sir. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo na ito eh. Kasi merong kumakalat ngayon na hindi naman kasikatan na journalist na nakakuha daw kayo ng tigli 5 milyong piso. Pabalato naman mga boss. Ano masasabi nyo doon? Tigli 5 milyon daw kayo eh. Sabi ng isang journalist na hindi naman kasikatan. Pakisagot lang para malinaw po yung issue na yan. Sino kaya yan, sir? Dapat itanong yan, sir, sa, ano, sir, kung sino nagsabi, sir, sa kanya. Ano ito ng ano eh, kung di ako nagkakamali, dati siyang anchor ng ABS-CBN at ngayon parang may column siya sa isang Yan ba dyaryo. yung bakla? Medyo matanda na to eh, medyo matanda na. Baka na-deliveran din yan, sir. Baka na-deliveran din. baka na-deliveran Baka din. na-deliveran din yan, sir. Ito, diretsuhan na tayo. Di ba nabanggit ninyo na merong media na pinag-deliveran o merong PR? Maaari nyo po bang sabihin yung pangalan? Kung ayaw nyo sabihin yung pangalan, okay lang din. Pero saan nyo to na-deliver at para saan itong delivery na to kung alam ninyo? Kung may alam lang kayo. Yes sir, para sa akin kasi na-assign ako sa binanggit na media personality o media, sir. Bali, ang activity namin araw-araw and every time may meeting na mga personalidad sa media na kilala din, kasi parang ano yan, meron nga kami na-deliver sa house. May na-deliver nga kami sa hindi ko lang muna sa bagitin sir kung ano establishment. Basta bandang rin sir. Madirig na siya? Tomas Morato. Diyan din banda. Tapos alam mo naman sir, maraming mga matitinding mga pangalan diyan. So sa mga media, meron din nga ako kaming na dideliveran natin sa bahay nila every week. Tapos meron Once a week to, sir. Yes. Once a week. Meron din po kaming nadideliveran diyan sa station, sa drop-off lang, abutan lang. Hindi ko lang muna po sa Maleta o envelope, sir? ano lang naman, yung paper bag lang naman. Paper bag. Yes po. Ito sir, bago tayo lumalim dito sa usapan natin, gusto lang namin malaman kung paano po kayo nawala sa pagtatrabaho kay Mr. Saldico. Na tanggal po ba kayo dyan pag alis niya papunta ibang bansa o bago pa siya mapunta ng ibang bansa? Nung umalis na po siya, sir, sa papunta ibang bansa po. Doon po kayo nawalaan ng trabaho sa kanya? Yes po, yes Pero po. nung nandito pa po siya, nandyan po kayo sa kanya? Dyan po sa Okay, kanya po. okay. Malinaw. Yes po. Sige po. Ayun. Sir, kailan nyo na-realize na yung dinideliver nyong maleta o basura, pera na ng gobyerno? Nare-realize ko po nung kasagsagan nung andun ako sa kanya dahil minsan, magpipick up din kami sa Horizon. Inaabot din yung AE niya, ni Paul. Ang perang na ginagamit for operation niya kung saan yung may mga meetings. Yes po, ganun po. Kayo, meron bang iba kung kailan nyo na-realize na ito ay pera ng bayan? Meron po? Kailan nyo po na-realize na, sandali, medyo may mali na dito Medyo sobra-sobra na tong pinamimigay namin Kailan nyo po na-realize yun? Tapos isa pa dun, sir, yung dito, sir, yung pumutok na po yung flood control. Yung pumutok na flood control, doon na namin unti-unting naintindihan na galing pala doon yung pera. Hindi pala sa negosyo, hindi lang pala sa negosyo ni boss. Okay. So ang paliwanag ni Saldico, sa negosyo niya yan? Ang pagkakalam po namin, sir. Kasi negosyante nga si boss, sir. Yes po. Okay. So, naintindihan ko na. Kasi tinatanong ng iba, bakit ngayon lang kayo nagsalita na ganito? Meron pala, noon pa, meron ng ganon dahil sa negosyo niya. Yes po, sir. Okay. So, maliwanag sa atin, no? Nung pumutok,
yung flood control dahil na-fact check ng kalikasan, doon nagduda sila sir na ito palang hinatid natin na pera, galing pa ito sa kaban ng bayan. Pero ito, ano po ang masasabi ninyo doon sa statement ng isang mambabatas na kahit daw 5 taon, kayong mag-deliver ng maleta, hindi kayo makakapag-deliver ng 805 billion. Totoo ba yun? Kasi doon sa ano nyo, 805 billion, di ba? Sabi ni Atty. Baligod. So kahit daw 5 taon kayo na maghakot ng maleta, hindi daw mabubuo, mahirapan daw mabuo yung 805 billion. At sinabi, papasubok daw sa inyo sa NBI. Pinasubok ba? Hindi naman po pinasubok ng NBI sa amin. Sir, lapit lang po natin yung mikropono pag sumagot tayo. Sige, sir. Ang sistema kasi sir, ang sabi nung sa balita, paano bilangin yon? Binibilang sa machine. Pero sa pagbilang ng mga EA na nakikita namin, naka-bundle na yan sir. 1 million, 20 million. Ganun na yung bilangan sir, hindi naman sa machine. So, hindi kayo nagbibilang, yung EA. EA sir. May idea kayo kung nasaan yung EA ngayon? Ito yung Paul at Mark, di ba? Yes, sir. Wala rin kami balita po sir eh. Wala. Wala rin po. So, kayo, basta hindi nyo naman siya binibilang na, basta dinadala nyo na lang bulto-bulto. 1 million. Isang manok, di ba? Yes sir. Pero nandun kayo sir nung kasal nung aid ni Saldico. Wala po ako nun sir. Kasi matindi daw yung handaan, boss eh. Nung kasal King crab ba doon? May king crab? May king crab. Ayun. Nandun ako sir nung ikinasal si Sir Paul Estrada. Ayun. Dahil ako yung driver ni Joey de Guzman nung time na yon. So talagang bunggang-bunga sir, may Ferrari pa nga eh. Saka Ferrari saka big bike. So big time talaga. So sa tingin nyo sir, nakinabang din yon? Sa tingin nyo po, nakinabang din yon yung tao na yon? Yung kinasal? Sigurado Yes yan, sir. sir, yes. Sigurado. 100% Yes. yan sir, 100%. Oo, kasi nag-viral yun, boss eh. Talagang matindi daw yung handaan, tapos mga bigatin yung mga bisita eh. Kaya yun. Yes sir, Flood control. kasama din ako doon nung kinasal si Paul Estrada. Nasaksihan ko talagang naka-ingrandi talaga. Kung sa trabaho niya siguro, sir, yung ingranding na hindi kakayanin. So, yun tama din sinabi ni Tap. May may sasakyan pa nga eh. Ferrari. Mustang ba yun o ano? Ferrari. Oo, Ferrari. Ferrari. Regalo. Tapos mayroon pa siyang big bike na doon. Kaya nasaksihan ko talaga. Balikan natin yung pag-alis ninyo kay Saldico. Nagpaalam ba sa inyo si Saldico o sinabi ba sa inyo, hanggang dito na lang ang serbisyo nyo o basta na lang kayo iniwan sa ere? Bali, nung tinanggal kasi kami, sir, si Boss Saldi nasa ibang bansa po. So, bali, ang nagpa-terminate na lang, sir, sa amin is yung head ng HR at saka yung mga officer namin, sir. Sila so, yung, sir, sila na yung parang nag-facilitate. So, ibig sabihin, nagpunta muna siya doon, employed pa kayo. Yes, sir. Tapos biglang nalaman nyo na lang through sa HR na hindi na kayo, tinanggal na kayo. Yes, sir. Well, anong binigay na rason? Ayun nga, sir, na ang nakalagay doon sa namin, sir, is retrenchment, sir. Hindi, kasi kaya ako tinatanong yan kasi ang tanong is baka naman dahil daw bitter kayo kay Saldi kaya nyo nilalaglag na si Saldi at yung mga katrabaho o yung kanyang mga kanegosyo. Anong masasabi nyo doon? Sir, ang masasabi ko dito, nung tinerminate na po kami, ay wala na po kaming magawa kasi ang sabi po sa amin, wala na po silang may pasahod sa amin. Kaya tinanggap na rin po namin. Kaya po nakuha namin yung separation pay namin. Opo. Then, nung kalahati lang po yung binigay pala sa namin, sir. Sa benefits na binigay po sa amin. Pero naging sapat pa rin yun sa amin kahit sa malit na halaga, malaki na yun sa amin. So hindi nabuo ni Saldico? Opo. Ito si Saldico, may pera pandemanda sa akin. Hindi man lang binayaran ng buo itong mga ito. Talaga. So may utang pa pala po sa inyo si Mr. Saldico. May panahon siya magbayad ng abogado laban sa akin pero Tapos di ko sweldo. pambira ka Saldico. Pero eto boss, regarding pa rin ito sa sa mga pera-pera na yan. Kasi media personalities na sabi nyo kanina,
na merong nagatid kayo ng pera, especially si Sir. Sa mga government officials, pwede ba natin sabihin kung kanino kayo madalas na mag-deliver? At kung ito ay tuwing meeting lang ba o regular? Yan. Nakaschedule ba? O ito, sa araw na to, magdi-deliver tayo kay... Linggo-linggo. Oh, Ibig sabihin, linggo-linggo. Linggo-linggo. Magdi-deliver tayo kay Junel. Magdi-deliver tayo... So, ano ba ang format ninyo? Government official, ha? O pag inutusan lang kayo, doon lang kayo nagdi-deliver? Ayan. Sige nga po, meron pong gusto Kahit sumagot. sino po. Simula ng umupo si boss ng chairman ng APRO, yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So sa 42, umpisa niyan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating speaker. Speaker Romualdez. Meron pa pong iba? Na Yung regular, doon muna tayo sa regular. At saka yung madalas nyo pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular yan? ba to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito? Opo. Okay. Pero alam nyo po ba kung kailan din, gaano kadalas ang pag-deliver doon? At Kailan ilang nagsimula? beses? At kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, dun sa kay speaker, siya na po okay. partida ni BBM. Yung sa Ilocos, Meron din dyan yung may participation yung ibang tropa. Pero wala po dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Apo. Kay... Na dinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Kay ano po, kay Speaker Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung mayordoma po sa 42. Wala, may picture yung mga EA po. Minsan magpicture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang. Nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag mag-deliver. Okay. Sundutan ko na rin yan. Sa dami-dami ng deliveran nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo? Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo? Sa townhouse naman, marami pong politiko dyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na po yung daladala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung daladala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga to? Marami po dyan. Maaari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko dalawang beses si Senator, si Kong De Lima po. Dalawang beses ko siya nakita. Yung iba po. May bit-bit ba siyang expandable na ano? Meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Yes, opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Ba ata siya congressman? No. Hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to dineliveran pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo?
Sige, sir, yung mic. Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Mukha nga inis si sir. Oo. Sino pa? Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung, halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo, ting napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Yun. magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay dito? Wala sir, magano siya. Kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang ganda sir, nung ako yung dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area, sa Baclaran, sa building. Sa opisina yata dyan sir, sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun sir eh. May elevator paakyat. So, pag dating nila, ginaid ko. Tapos, bumaba na sila ni boss. Umakyat sa elevator. Tapos, yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko. Tapos, tinula ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Sino itong boss? Si Saldico? Sino yung boss? Si boss Saldico po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya, paakyat. Tapos yung malita, kasabay rin po. So, sino tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero okay. Building ni ano? Ito pong building na to kay talaga. Confirm kay Senator Soto. Opo, kasi may, nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko alam sir. Kasi ang kinagawa niyang Itbulaga eh. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumideny si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yon. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng kasinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. Yari tayo dyan. So, sino naman yung kumuha sa Bucor?